Ang daming nag-request nito. Pagbigyan natin ang 2016 NBA champion Cleveland Cavaliers. Greatest comeback sa NBA Finals history. From down 3-1, laban pa sa 73-win team. Oo, hindi basta-basta team. Record-breaking pa. Pinakamagandang regular season record sa NBA history. Yung unang tatlong talo sa serye ng Cavs, halos puro tambak. Wala na talagang naniniwala na makakabalik pa sila. Pero dito, nagpakita ng malaking puso ang Cleveland. One game at a time. Wala nang room for errors dahil isang talo na lang, back-to-back champs ang Golden State. Hanggang sa umabot pa ng Game 7. Sa dikit na laban, nangyari ang iconic na the block, the shot, at the stop. At dito nabasag ang 52 years na championship drought ng Cleveland. Isang serye na hindi lang basta panalo, kundi pagbawi ng dangal, legacy, at pangarap ng buong Ohio. At matapos ang 10 taon, ang tanong ngayon, nasaan na nga ba sila? Kumusta na ang mga bayani ng 2016 Cleveland Cavaliers? Tara, pagkwentuhan natin. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! Irving and Curry, one-on-one, Irving puts it up, it's good! Kyrie Irving from downtown! Ang utak ng team ay si Coach Tyronn Lue. Mid-season lang siya naging head coach ng Cavaliers matapos palitan si David Blatt. Marami nagduda noon sa kakayahan niyang i-coach ang Big Three ng team, pero siya ang nag-guide sa team sa greatest comeback sa NBA Finals history. After ng championship, nag-coach pa siya sa Cleveland hanggang 2018, kabilang ang isa pang finals run. Pero nung 2018 to 2019 season, tinanggal siya ng Cavs matapos ang 0-6 start. Ngayon, head coach siya ng Los Angeles Clippers at napatunayan niya na hindi lang siya LeBron coach. Isa siya sa pinaka-respected tactician sa NBA ngayon. Jordan McRae, isang bench scorer. Hindi siya major rotation piece sa finals pero part siya ng roster na tumulong sa regular season depth ng team. Hindi siya naging long-term piece ng Cleveland. Umalis siya at naglaro sa iba't ibang teams. Pinaka-notable stint niya yung sa Washington Wizards. Hindi pa siya officially retired. Active pa rin siya sa pro basketball overseas. Ngayon, naglalaro siya sa Israel. Journeyman career pero may solid resume. Sasha Kaun, hindi ko alam kung kilala nyo yan. Reserve center ng Cavs. Naglaro lang ng 25 games sa regular season pero hindi na ipasok sa playoffs. Pero at least, champion. Drafted ng Sonics noong 2008 pero naglaro sa Russia. Hanggang nag-debut sa NBA noong 2015 to 2016 season. Champion agad. Tapos, nag-retire na. Dahil yun sa ankle problems at personal decision. Ayos na daw yun, nag-champion na eh. Retire na. Ngayon, siya ay Director of Player Development para sa Team Kaun at sa Evergreen Sports Academy. Dante Jones, veteran reserve wing na depth player. Mahusay din na player pero ang pinaka-role niya ay protektahan si LeBron sa gulo. Siya na bahala sa dirty works pag may pumipisikal kay LeBron. Nag-retire siya noong 2017 at nag-switch na sa coaching at player development roles. Ngayon, siya ay isa sa mga assistant coach ng Los Angeles Clippers sa ilalim ng dati niyang coach na si Ty Lue. James Jones, ang best teammate ever daw. Kaya kung nasan si LeBron, bit-bit niya si James Jones. Mula Miami Heat to Cleveland. Veteran 3-point shooter at locker room leader. Hindi babad sa game, pero pag pinasok yan, hindi pwedeng hindi siya mag-iiwan ng tres. Matik. Nag-retire noong 2017, diretso siyang pumasok sa basketball operations. Naging Vice President of Basketball Operations sa Phoenix Suns at mabilis na umakyat sa role na General Manager. At ngayon, hindi lang isang team. Siya na ang Executive Vice President at Head of Basketball Operations ng buong NBA. Mo Williams, ang OG point guard ng Cavaliers, ang unang katandem ni LeBron bago si Kyrie sa Cleveland sa mga unang taon ni LeBron sa Cavs. Pero noong 2016, hindi na siya starter. More on veteran presence pero may impact pa din pag pinasok. After championship, nanatili pa siya sa Cavs pero dahil sa knee problems at iba pang komplikasyon, hindi na din gaano nakakalaro hanggang nagretiro noong 2017. Pagkatapos magretiro, pumasok siya sa coaching, naging assistant coach at naging head coach sa college basketball. Ngayon, siya ang head coach ng Jackson State University. Matthew Dellavedova, backup point guard na nagbibigay grit, defense, hustle at playmaking sa rotation. Mahihiya ka sa sipag nito sa court. Kahit si Steph bad trip sa depensa nito, ang kulit.
Pagkatapos ng stint niya sa Cavs, naglaro pa siya sa iba't ibang team bago tuluyang bumalik sa Australia. Hindi pa siya officially nag-announce ng retirement sa NBA. Active pa rin siya naglalaro para sa Sydney Kings sa NBL Australia. Timofey Mozgov, center na nagbibigay size at rim protection. Dati, siya ang starting center, napalitan ni Thompson. Ang first Russian ever na nanalo ng NBA championship ring. Nakakuha pa siya ng malaking kontrata sa Lakers after ng stint niya sa Cavs. Pero noong 2019, bumalik siya sa BC Khimki sa Russia, ang club kung saan nagsimula ang karir niya. Pero dahil sa injury ay hindi agad nakalaro. Nagretiro sa basketball noong 2022. Wala na siyang connection ngayon sa basketball at namumuhay ng tahimik kasama yung pamilya niya. Richard Jefferson, ang veteran leader at versatile rotation player. Malaki yung part niya sa rotation ng team, lalo na pag gustong sabayan ng Cavs ang small ball lineup ng Warriors. After ng stint niya sa Cavs, naglaro pa siya sa Denver bago tuluyang magretiro noong 2018. Matapos mag-retire, pumasok siya sa basketball broadcasting at media. Naging NBA analyst para sa ESPN at ABC. Madalas siyang kasama sa pre-game at playoff NBA Finals coverage at umangat ang profile niya bilang commentator. Naalala ko, sinusubukan pa nito mag-referee dati. Pero bumalik din sa media. Ngayon, nakakasama na siya ni Mike Breen at Doris Burke bilang commentator. Channing Frye, stretch big at veteran floor spacer. Solid role player. Pag yan nag-init sa tres, ilista mo na. Ayaw din magpaawat. Pagkatapos manalo ng title, nanatili pa siya sa Cavs ng ilang seasons. Tapos na-trade sa Los Angeles Lakers at bumalik sa Cavs bago tuluyang magretiro noong 2019. After nun, siya ay naging studio analyst para sa NBA TV at bilang analyst sa NBA on TNT. Siya din ay co-founder ng Chosen Family Wines kasama si Kevin Love. Madalas mo din siya makita sa mga podcasts. Iman Shumpert, ang 3&D wing na naging mahalagang bahagi at malaking tulong sa 2016 Cleveland Cavaliers title run. After ng stint niya sa Cavs, nagpalipat-lipat pa siya ng team hanggang nagretiro noong 2021. Si Shumpert ay lumipat sa media at entertainment after ng NBA. Kasabay ng pagiging sport analyst, host siya ng bagong ESPN sa series na Taking One for the Team at madalas rin makita sa podcast at basketball talk shows. Bukod doon, nag-co-host rin siya ng Hoop Streams kasama si Vanessa Richardson sa ESPN platforms. Tristan Thompson, ang nagpauso ng Kardashian curse. Joke lang. Siya ang starting big na nagbibigay toughness, rebounding at physicality sa paint. Isa sa mga pinaka-consistent sa finals run. Kasama sa rotation para makuha ang kampyonato. Naging journeyman na din after ng kanilang championship hanggang bumalik siya ng Cavs para maging veteran presence sa team. Sa ngayon, hindi pa siya nag-a-announce ng official retirement at part pa din siya ng Cavs team pero hindi na gaano active. J.R. Smith, ang 3 and gunner na malaking parte rin ng 2016 Cavs ring. Sikat lang sa mga memes pero kung nanonood ka talaga ng mga laban ng Cavs noon, makikita mong isa siyang tunay na sharp shooter sa tres. Kahit ano sabihin ng iba, madami man ang kapalpakan niya, hindi mo may tatanggi na mahusay siyang manlalaro. Pagkatapos ng 2016, naglaro pa siya sa Cavaliers hanggang 2018. Nagkampiyon pa siya kasama ang Lakers noong 2020 at after nun, doon na siya nagretiro sa NBA. Bumalik siya sa college para tapusin ang degree at sumali sa golf team na naging malaking story sa media dahil bihira ito sa mga ex-NBA pros makipag-compete sa college sports. May docu-series rin tungkol sa post-NBA life niya na Redefine J.R. Smith. Nag-sign din siya ng nil deal sa Oakley para sa kanilang golf apparel collection. Kevin Love, part ng Big 3 at ang starting forward/center na nagbibigay rebounding, scoring at spacing sa Cavs. Siya yung gumawa ng final stop para mapigilan si Stephen Curry gumawa ng comeback sa Game 7 ng finals at masecure ang kanilang kampyonato. Pagkatapos ng 2016, nanatili pa siya sa Cleveland Cavaliers hanggang 2023 pero dahil sa reduced role ay nag-request siya ng buyout at nag-sign sa Miami Heat na naging veteran mentor at contributor. Sa ngayon, si Kevin Love ay NBA player pa rin at naglalaro ngayong 2025-2026 season bilang parte ng Utah Jazz. Kyrie Irving, ang bayani ng Game 7, ang superstar guard na naging bahagi ng 2016 NBA Championship, elite ball handler, clutch scorer at go-to creator sa offense. Hindi matatawaran ang kanyang pinakitang husay at puso nung serye na yon.
Sa huling mga minuto ng Game 7, sa mga oras na walang umi-score sa magkabilang team, nagpakawala siya ng dagger 3 na tinawag na The Shot nung serye na yon. Nagpalipat-lipat na din ang team si Kyrie pero hindi pa din mapapantayan yung nagawa niya sa Cleveland. Naging kontrobersyal man si Kyrie dahil sa kanyang mga paniniwala o issues sa mga team na pinaglalaruan niya, hindi natin may tatanggi ang husay niya sa loob ng court. Hanggang ngayon, naglalaro pa din si Kyrie sa team ng Dallas Mavericks. Hindi pala naglalaro, injured pero hindi pa retired. At syempre, LeBron James, ang leader, ang puso ng team, top scorer at ang finals MVP ng 2016 Cleveland Cavaliers Championship Team. Nagdala ng triple-double performances, clutch shots, back-to-back 41-point game at ang backbone ng historic 3-1 comeback sa finals. Ang minsang nangako na babalik sa Cleveland para magbigay ng kampyonato. Ang tumapos sa 52 years championship drought ng kanyang hometown. Sa mga oras na nawawala ng pag-asa ang mga teammate niya, siya ang nagsilbing gasolina. Sabi nga niya, binuhos niya na lahat, pawis, dugo at kaluluwa para lang manalo ng kampyonato. Siya yung gumawa ng iconic na The Block. At wala naman siguro magtatanong kung nasa na siya ngayon dahil ayaw pa tumigil ng lolo nyo. Kasalukuyan pa din siya parte ng Los Angeles Lakers. Ewan ko lang next season, kung nasa Lakers pa ba siya o kung maglalaro pa ba siya. At yan ang bumubuo sa historic 2016 Cleveland Cavaliers Championship Team na hanggang ngayon may GC pa din daw sila at paminsan-minsan nagkikita at nagsasama-sama. Next na natin yung favorite championship team mo. Comment mo sa baba. Pa-like and share na din ang video kung nagustuhan mo at baka naman paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.